Susulihin din natin ang mga paliguan na naghihintay lang matuklasan. Sa likod ng Engrandeng Bukas Grande Island sa Socorro sa Surigao del Norte, may isang bakasyunan na sa gitna ng pandemya na nanatiling bukas sa mga turista. Pero bago ito marating mula sa Claver Port, kailangan munang suungin ang maalong dagat sa loob ng 45 minutes. Ilang sandali pa. Sasalubong na sa'yo ang kulay gintong para na ito na may taas na 7 feet at tumitimbang ng halos 200 kilos. Pangalan po ng resort ay hango po sa pangalan po na nakuha po na Golden Tara sa Agusan del Sur. Pero ang talaga raw itinuturing na ginto ng kanilang resort, ang asul at malinaw na tubig sa kanilang lagoon, kung saan nakatindig ang 10 floating villas na inspired ng mga floating villa ng Maldives. Bawat villa may private jacuzzi. Ang mga bintana na nakapalibot sa jacuzzi gawa sa salamin, kaya tanaw dito ang lagoon. At mga green islets sa paligid. Para kang nasa staycation bubble. Kada villa, 5,000 pesos ang bayad overnight. Perfect sa mga gustong mag-isolate o mapag-isa. Napaka-preserved ng place, very peaceful. Pangbarkada din siya, pang honeymooners. Yung standard room po namin, sir, is pang backpackers po. Kung mas safe sa virus na open air ang hanap, sa lagoon, pwedeng mag-kayak at paddleboard. Meron din silang floating platform boat sa gitna kung saan pwedeng mag-dive. Instagrammable din ang 50-meter wooden bridge na ito na sinasampahan ng mga dumarating sakay ng bangka. Ang tulay na ito raw ang naging tulay ng habang buhay na pag-iibigan ni na Alin at ng Amerikano niyang boyfriend na si Bruce. Akala ko po, bibisita lang po siya. Hindi ko po in-expect na mapopropose sa akin. Memorable po yung place noon. Kasi doon po siya nag-propose sa akin. Kung adventure naman ang hanap, dayuhin ang Bislig City sa Surigao del Sur. Dito, tila may false alarm. False as in talon. Sa pito kasing mga naggagandahan at nagtataas ang mga talon, ang mga turista hilong-hilo kung ano sa mga ito ang unang pupuntahan. Pero kung hanap nyo yung hindi pa nadidiskubre halos ng mga turista, punta tayo sa 50 ektaryang plantasyong ito ng abaka at saging. Sa gitna kasi nito, may inilulutong bagong atraksyon. Sa ere, parang mga lutuan na iba't iba ang hugis at laki. Pero sa malapitan, natural rock formation pala na para ring jacuzzi.
ang tawag ng mga residente rito, kawa-kawa. Tinatayang may 10 kawa-kawa ang narito na ang tubig na dumadaloy diretso mula sa bundok. Kaya pagkalamig-lamig. Ang pinakamalaking kawa, 15 meter in diameter at may lalim na 10 feet. Agaw pansin naman ang kawang ito na hugis puso. Ang pinakamababaw naman, 3 feet lang ang lalim, kaya pwede sa mga bata. Nang makarelate stress it's because of the water na madungganing. Hindi naman daw problema rito ang social distancing dahil pwede ring magbabad sa mga kawa na pang solo. Walang signal dito, kaya focus ka talaga sa kawa-kawa sa ahog. Naririnig mo yung huni ng mga ibon, yung hangin, sabay ng hangin at agos ng tubig. Nakaka-relax po talaga. Unique kasi yung hugis ng bato, one of the best God creation. We have restrictions, kailangan ng RT-PCR test, medical certificate. Kailangan mo lang talaga sundan yung minimum health and safety protocols. Palaging nag-wear ng mask, face shield, physical distancing, stick to your own bubble, at saka palaging naguhugas ng kamay or nagsasanitize. Taong 2016 nung unang nadiskubre ang kawa-kawa. Na-discover nila, maganda yung rock formation, tapos may sapa nga. Pinalinisan niya yung sapa. Nakita nila na maraming parang yung mga giant cauldrons or mga potholes doon. Malakas talaga yung agos. Yung tubig parang jacuzzi siya. Parang sinadya ng Diyos. Work of art talaga siya. 20 pesos ang entrance fee. May cottage din na pwedeng rentahan. Talagang namangha ako sa lugar kasi hindi siya pangkaraniwan na ilog. Never talaga siya natutuyo kasi 2 years ago we experienced a dry spell dahil nag-El Nino dito. Natuyo na lang yung aming water district pero ang kawa-kawa hindi. Blessing po talaga dito sa amin sa San Jose. Hindi po kami na ubusan. Pang iba po dito kumukuha sa amin. Panligo, pang saing ng pagkain, panghugas ng plato. May mga restrictions. Pero when pwede na tayong mag-travel, I encourage everybody, huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Please visit the different tourism sites. Hindi lang para isupport natin ang local, para magkatrabaho rin. Matulungan natin ang ating mga kababayan. Mag-i-enjoy naman kayo going around the Philippines. So have a safe trip, Pinas. Tapos na ang pandemyang ito para ang ganito kagandang mga pasyalan marating na natin.